Pero ang violation po na ito ay hindi punishable by dismissal or termination from service. Okay? Lalo na po yung absences na meron namang valid reason, kagaya nga nung tanong ni sender. Na-inform naman niya yung kanyang HRD na meron siyang sakit. So, naturally, kapag may sakit ka, hindi ka talaga makakapag-file properly ng iyong leave application form before ka makapag-leave. Magagawa mo na lamang yun pagbalik mo sa trabaho. Okay? So, ibig sabihin, lumiban ka nga sa trabaho, pero meron kang justifiable reason. Meron kang valid reason kung bakit absent ka, pero hindi ka nga naman nakapag-file ng leave form. So, ibig sabihin, hindi ito punishable by dismissal or termination. Hindi ka po pwedeng tanggalin sa trabaho. Yes, you violated a company policy, pero bibigyan ka nito ng chance, ng kumpanya ng chance to explain yourself, to explain your side kung bakit ka lumiban na hindi ka nakapag-file muna ng proper leave application form. Dito na papasok ngayon yung explanation mo na nagkasakit kasi ako kaya hindi ako nakapag-file muna ng leave form before akong umabsent sa trabaho. Justification yon. Valid ba to? Yes, of course. So kung ganun, kung mayroon kang valid reason sa pagliban mo sa trabaho na hindi ka muna nakapag-file ng leave form, dapat ka bang tanggalin? Hindi. Kasi that would be illegal dismissal. Kasi walang just cause for terminating your employment. Kapag walang just cause for termination, wala na yung substantive due process na tinatawag natin kasi walang valid reason para tanggalin ka. Okay, ano ba yung valid reason para tanggalin ka? Ito naman, merong actual case kung saan diniklara ng Korte Suprema na yung paulit-ulit na pagliban sa trabaho nang walang dahilan, nang walang sapat na dahilan ay equivalent to gross and habitual neglect of duty, which is one of the just causes under the labor code para tanggalin ng isang empleyado validly.